Hello mga karelasyon. Alam nyo ba, sa isang relasyon, hindi natin hawak ang lahat. Pero may mga bagay tayong pwedeng gawin para masigurong mamahalin tayo ng lalaki. Rerespetuhin at hindi kailanman pagtataksilan. Ang tanong, ano nga ba ang mga ginagawa ng isang babae para hindi mambabae ang lalaki? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga powerful na bagay na pwedeng gawin ng isang babae para panatilihin ang loyalty ng lalaki. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy, ating aalamin. Number one, alagaan ang sarili. Isa sa mga dahilan kung bakit nawawala ang interes ng lalaki ay kapag hindi na nila nakikita ang dating sigla at ganda ng babae. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maging perpekto. Pero mahalaga na patuloy mong alagaan ang sarili mo. Hindi para sa kanya lang, kundi para rin sa'yo. Kapag confident ka sa sarili mo, nagiging mas attractive ka. Kahit simpleng pag-aayos ng buhok, pag-moisturize ng balat, pagsusuot ng malinis at kaaya-ayang damit, at pagkakaroon ng healthy mindset, lahat yan ay nagbibigay ng spark. Masarap magmahal ng taong mukhang masaya sa buhay at sarili. Kaya huwag mong hayaang maluma ang sarili mo habang iniintindi ang lahat sa relasyon. Number two, ipakita ang appreciation. Pahalagahan mo siya. Marami pong babae ang nakakamiss sa simpleng magic na ito, ang pagpapahalaga. Sa paglipas ng panahon, kapag sanay na tayo sa partner natin, minsan hindi na natin napapansin ang mga ginagawa niya para sa atin. Yung paghatid sa trabaho, pagbili ng paborito mong pagkain, o pagtulong sa mga gawaing bahay. Kapag ang lalaki ay nararamdamang parang wala namang saysay ang effort niya, unti-unti siyang lumalayo. Pero kapag ipinapakita mong napapansin mo siya, simple lang, "Salamat ha, ang bait mo talaga. Ang saya ko sa ginagawa mo para sa atin." Parang binubuhusan mo siya ng lakas. Ang appreciation ay libre, pero napakalaki ng epekto. Kapag pinaparamdam mong na-appreciate mo siya araw-araw, bakit pa siya maghahanap ng validation sa iba? Kung sa iyo pa lang, punong-puno na siya. Number three, panatilihin ang healthy intimacy. Ang intimacy ay hindi lang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa connection mula sa paghawak ng kamay, lambing sa umaga, pakis bago matulog, simpleng yakap sa likod habang nagluluto ka. Lahat ng yan ay nagpaparamdam ng pagmamahal at closeness. Kapag pareho kayong may effort sa intimacy, mas tumitibay ang relasyon. Pero kapag nagiging malamig ang babae, hindi na nagsusumiksik, hindi na nagpapakita ng lambing, minsan doon nag-uumpisa ang gap. Ang intimacy rin ay dapat interactive, hindi laging one way. Makinig ka rin sa gusto niya. Sabihin mo rin ang gusto mo. Kapag ang lalaki ay alam na ikaw ay bukas makipag-usap tungkol sa closeness niyo at willing kayong ayusin kung may kulang, hindi na siya maghahanap ng ibang makikinig sa hinaing niya. Number four, huwag puro sermon. Natural sa babae ang magreklamo o maglabas ng sama ng loob. Pero ang paraan ng paghahatid ay may malaking epekto. Imbes na sabog agad ang galit mo, imbes na sumbatan mo siya sa mga pagkukulang niya, subukan mong umupo muna, huminga, at kausapin siya ng mahinahon. Hindi lahat ng oras ay tamang oras. Minsan pagod siya, may problema sa trabaho, o hindi niya pa kaya emotionally. Dito pumapasok ang timing at tono. Kapag tinuruan mong makinig ang puso niya gamit ang lambing, mas malaki ang chance na magbago siya. At tandaan mo, ang lalaking dinadaan sa sermon, nagbibingi-bingihan yan. Pero ang lalaking minamahal sa kabila ng pagkukulang, madalas nagsisisi at nagbabago. Number five, maging inspirasyon. Ang relasyon ay hindi karera, hindi kompetisyon. Pero minsan sa sobrang daming pressure mula sa babae, napaparamdam mo sa lalaki na hindi siya sapat. Kapag ang lalaki ay palaging naririnig ang mga salitang, "Wala kang kwenta, buti pa si ganito, successful na, kailan ka ba magbabago?" Nasasaktan siya, lalo na kung nagsusumikap naman siya. Iba ang inspirasyon
sa pressure. Kapag pinapakita mong ikaw ay supportive at sinasabing, naniniwala ako sa'yo, kahit maliit lang ang progress niya, mas ginaganahan siyang magsikap. Magtiwala ka sa kakayahan niya at huwag kang tumigil sa pagpapaalala kung gaano siya kaimportante. Ang inspirasyong babae ay hindi lang minamahal, kundi pinapahalagahan ng todo. Number 6, magbigay ng kalayaan. Respeto sa kaniyang sariling mundo. May mga babae na parang gusto 24/7 alam kung nasaan ang lalaki, ano ang ginagawa, sino ang kasama, at kung minsan ito ay nagiging suffocating. Ang lalaki ay hindi robot, may pangangailangan siyang magpahinga, tumambay o mag-solo time. At kapag palagi mong kinokontrol ang mundo niya, darating ang punto na gugustuhin niyang kumawala. Pero kapag ikaw ang babaeng nagbibigay ng space at nagtitiwala pa rin, doon siya lalong babalik. Kasi alam niyang sa kalayaan na binigay mo, hindi mo siya iniwan. Pinili mong intindihin at igalang ang pangangailangan niya. Kapag naramdaman niyang hindi siya nakakulong sa relasyon ninyo, mas gugustuhin niyang manatili at maging tapat. Number 7, iparamdam mong ikaw ay partner, hindi kaaway o kalaban. Ang relasyon ay partnership, hindi paligsahan kung sino ang tama. Kapag sa bawat issue, pinapakita mong siya ang mali at ikaw ang laging tama o pinipilit mo ang gusto mo lang, magiging kalaban ang dating mo sa kanya. Pero kapag ikaw ay nakikinig, nagpapakumbaba, marunong mag-adjust at may malasakit sa desisyon niya, mas nagiging cooperative siya sa iyo. Hindi siya titingin sa iba dahil alam niyang sa piling mo, hindi siya kailanman nag-iisa. Number 8, huwag ipakita na nakadepende ka lang sa kanya. Kapag ang isang babae ay wala ng sariling identity, nakadepende na lahat ng emosyon sa kanya, napapressure ang lalaki. Pero kapag ikaw ay may sarili kang purpose, may passion ka, may hobbies ka, may career ka, may mga kaibigan, nagiging mas magaan at kaakit-akit ka. Hindi mo siya ginagawang sentro ng mundo mo, pero pinaparamdam mong bahagi siya ng magandang mundo mo. Doon nagsisimula ang respeto at paghanga. Ang babae na may sariling buhay, sariling mundo, at sariling kinang ay babaeng hindi iiwan, kundi hahabulin palalo. Number 9, maging kaibigan din, hindi lang partner. Ang pinaka-sexy na babae para sa isang lalaki, yung kaya niyang sabayan sa kwentuhan, sa kalokohan at sa mga hilig niya. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng genuine interest sa mga bagay na gusto rin niya. Games, music, movies o simpleng kwentuhan tungkol sa araw niya. Kapag ang lalaki ay nakahanap ng best friend sa girlfriend or asawa niya, hindi na siya hahanap ng iba. Number 10, huwag maging kontrolado o masyadong selosa. Ang masyadong selosa, mapanghinala at kontrolado ay nakakasakal. At ang lalaki kapag naramdamang kontrolado, madalas ang reaksyon ay kumawala. Magtiwala ka, hindi sa pagiging bulag, kundi sa pagiging secure. Kapag alam ng lalaki na may tiwala ka sa kanya, gugustuhin niyang pangalagaan ang tiwalang yon. Pero kapag bawat galaw niya ay kinwe-question mo, baka humanap siya ng taong hindi siya pinagdududahan. Tandaan niyo ito, ang lalaki ay hindi nananatili dahil lang sa ganda. Nananatili siya dahil sa koneksyon, respeto at pagmamahal. Hindi mo hawak ang katapatan niya, pero kaya mong magbigay ng rason para siya ay manatiling tapat. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.